Pakita mo, iba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Listado na ang magpamilyang mga buhaya. Anak ng kagwang, napaka-imposible pa rin pag ang mga Pilipino hindi pa rin po dito matututo at hindi pa rin po dito aaksyon sa mga isiniwalat ni Manong Chavit Singson. Patay kang baka ka. O ito mga kabisdak, naglabas na ho ng ebidensya si Manong Chavit Singson laban po dito kay Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Ito ay may kaugnayan sa Ghost Project diyan sa Ilocos Norte. Anak ng kagwang, huli kayong mga bugo kayo. Ayan na ho, ito na ho yung sinasabi natin, natatandaan po natin na si Manong Chavit, consistent po yung sinasabi niya na unahin po imbestigahan ang Ilocos Norte dahil may mga ghost projects di umano itong pamilyang Marcos. O hito kayo ngayon, naglabas na po ng ebidensya, may mga video patunay sa mga ghost projects di umano ni Sandro Charis. At ito, pag-usapan din po natin yung pinsan ni Ngiwim na angkol ni Sandro Marcos na si Martin Romualdez. Lalayas na yata ang animal. Malapit na di umano matigok, kaya magpa-check up muna siya. Natakot sa ICI, hindi na muna di umano siya a-attend dahil magpa-check up dahil ang bulsa butas na. Okay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Nagulantang ang buong mundo ngayong araw. Naglabas na naman po ng mga birad at banat itong si Manong Chavit Singson laban sa pamilyang Marcos at consistent pa rin ang kanyang panawagan na dapat na umanong mag-resign itong si Bongbong Marcos dahil sa mga corruption kaliwat kanan animal at dapat umano'y unahin ang lugar ni Bongbong para maniwala ang taong bayan sa kanilang ginagawang drama-rama sa ICI. Anak ng kagwang, unahin po muna natin itong mga banat ni Manong Chavit Singson. Ito na mga bubunis ng tanganista. Ano ang inyong masasabi dito? Birahin mo, Manong Chavit. Magandang oras po sa inyo lahat. Papasalamat na makaabot sa inyo lahat kung ano lang nangyayari sa ating bansa. Nakikita natin sa may ibang bansa, nagbabagsakan na. Ang latest, patatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung Presidente Ron. Mga kabataan lang na protesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader. Nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan maliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At itong nangyayari ngayon, na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento-porsyento lang. Ngayon, ghost project. Matindi ngayon, under Ngiwim. At saka, gusto ko lang komentuhan yung sinasabi ni Manong Chavit na sa ibang bansa nga, pag may mga anomalya, matik, nagre-resign at talagang sinisipa ang mga leader nila. At yung iba nga, magpapatiwakal pa. Pero sa Pilipinas, kapalan ng mukha, anak ng kagwang. Eh, ang problema kasi sa atin, yung batas natin, hindi, walang ngipin. At yung leader mismo natin, ay sangkot sa mga maanomalyang mga korupsyon sa ating bansa. At ang mga Pilipino naman, susunga-sunga, ayaw pa rin makinig at ayaw pa rin maniwala sa kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa. Lagi pa rin silang ngiwiing, anak ng tipaklong naman. Yung sa ibang bansa, naunahan na tayo ng Nepal, Indonesia, Madagascar, grabe. Pero tayo, tiisin na ninyo, anak ng kamuti. Kaya dapat itong si Manong Chavit, very consistent ang panawagan, mag-resign ka ng ngiwiim. Tuloy, Manong. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, wag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Exactly. Wala na po mangyayari, wala na po nangyayari. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin ay maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating bayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Pambihira, no? Kung napanood ito ni Bongbong Marcos, Sandro Marcos, no? Jaime Marcos, lahat yung pamilyang nilang mga Marcos Romualdez, yung sising-sisi si Manong Chavit at nananawagan sa kanyang mga nakumbinsi, mga Mayor's League, na iboto si Bongbong sa pagka-presidente. Nakala daw niya nagbago na. Di ba nakakahiya ho ito? Pero sa bagay, mga walang hiya. Mga kapal lang mukha, hindi talaga sila mahihiya. Pero pag ikaw siguro, napaka imposible naman kung lahat ng mga supporter si Bongbong Marcos ay mga makakapal ang mukha. Mga walang hiya.
Sa bagay, mga walang hiya talaga sila eh. Follow the leader yan eh. Hindi kayo nahiya dito, mga bubunistang tanganista? Loyalista din Agba na mismong taga Ilocos na nga ho eh. Sinusuka yung pamilyang Marcos at sising-sisi kung bakit ikinampanya niya at binoto niya itong si Bongbong Marcos na budol nga. Utsa no, di ba nakakahiya yan? Kung si Barong Chavit ay nag-withdraw na anti-Marcos na ngayon, na mayaman ho ito, paano pa kaya yung mga ultimo na mga Pilipinong supporters ni Bongbong Marcos? Ngiwiin pa rin kayo ngayon? Sabagay, mga bangag, bubunistang, tanganistang, loyalista ni Agba. Ayan yung mga supporters ni Ngiwiin. Tuloy Barong Chavit. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg. Kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa Dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. Patay kang bata ka. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion. Narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano. Snap election. Na snap election. Kasi, focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas? Bongbong. Binoto natin. President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya ang tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ang problema nga Manong Chavit, ayaw mag-resign itong si Ngiwiin. Gusto yata makaladkad. Di ba marami nang nanawagan? Pilipino, BBM resign eh. Yung hindi lang naman nananawagan na BBM resign, mga dilawan, pinklawan, mga komunista. Kasi nga, pag nag-resign si BBM, automatic po, ang maging presidente, si Vice President Inday Sara Duterte. So ayaw po yan mangyari ng mga dilawan, pinklawan. Kaya yung mga rally-rally, mga hilaw, mga pang divert lang yan, kunyarian lang. Ang panawagan kasi nila, panagutin si BBM pero hindi pag-resignin. Si Inday Sara singilin. Anak ng kamote. Anyari, si Bongbong Marcos may kasalanan, si Inday Sara singilin. Kaya ang panawagan resign, mukhang ayaw talaga Manong Chavit mag-resign eh. Ano bang gagawin natin? Sabi nga ni Vice President Inday Sara, hindi talaga yung mag-resign, anak ng kagwang yan eh. Matagal nang pinangarap nila yan na balik sa Malacanang. Ayaw nga bumaba eh. 21 years ngayon tatay eh. O anong gagawin natin itong Manong Chavit, no? Ngayon, pero bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala pong mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na Sinapoles ng araw, ang dami na demanda, wala nangyari. Ang demanda yung ginamit nila, Sinapoles. Ito na naman, yung mga inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader, dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kung hindi nyo alam, hindi wala kang alam, ang tawag dyan, ubob at tanga. Galit na galit si Manong Chavit. Hindi mo alam, hindi wala ka talagang alam. Ang tawag siya hunghang. Meron bang presidente na hindi alam yung nangyayari ngayon sa ating bansa? Isang katangahan talaga. Kaya yung mga supporter si Bongbong Marcos, hindi na nila kaya ito protektahan. Hindi na nila kayang i-divert eh. Wala na kung saan ang lumalabas ang mga baho nila eh. Tapos ito, tinatraidor nila si Chavit Singson, kamalas nila. Dahil kapitbahay nila yung binanatan nila, taga Ilocos lang din. Tapos marami palang bala, patay kayo dyan. Tuloy Manong Chavit, bagsak ang abuti ng mga hinayupak. Sinabi ko na ICI, o dahil lumayo, sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas, up to now. Kaya napilitan na ako, dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Patay kayo dyan. Nagpadala ng maraming tao sa Ilocos Norte. So ito bago po ito na ilalabas ni Manong Chavit patungkol po sa ghost projects ni Sandro Marcos. Kaya siguro hindi nga isinama doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, Tuta Soto, ang kapal ng mga mukha ninyo, pahiya kayo ngayon kay Chavit Singson. Mantakin mo si Chavit Singson na ho, ang nagpadala ng team doon sa Ilocos Norte para hanapin yung mga ghost projects ni Sandro Marcos. Sandro Marcos ha, ayan, pamilyang Marcos. At marami daw ito, hindi lang daw iisa. Tuloy Manong Chavit. Kung silang nakita, ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung may iba. Papakita ko lang kung anong klaseng flood control. Pero sila sa Bintar, Paruro, Bintar. Isa lang po ito, para pa po susunod. So, isa lang muna yung ipipakita niya ngayon. Alam ko yan, Bintar. Bintar, Ilocos Norte. So ngayon,
Anak ng kamuti. Isa lang. So, ibig sabihin, meron pa. No? Isa muna yung ipapakita ni Manong Chavit mamaya. Mapiplihan niya po sa video. Pero marami. So, ibig sabihin, maraming ghost projects. Itong si Sandro Marcos, utay-utay ni Manong Chavit ito. Killing me softly, Sandro. Ngayon, anak ng kagwang, katapusan nyo na, Since madami po kayong ebidensya sa Ilocos Norte ko, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness po, ilantad nyo yung mga ebidensya. Willing po ba si Doc Chan? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. Yung Blue Ribbon. Ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan. Hanggang investigasyon na tayo. Habang inuubos ang pera ng kabilang bayan. Alam niyo, parang nakukuha ko talaga yung galaw ng Senado, Tuta Soto. No? Kaya siguro si Lacson umalis na dahil alam ni Lacson talagang tatamaan si Bongbong Marcos dito. Kasi kung hindi iiwan ni Lacson yung Senate Blue Ribbon Committee, masisira ang pangalan niya dito kasi kunyari galit-galit ka sa kurakot. Pero halata nang nilaktawan yung Ilocos Norte. Siguro isa rin sa dahilan ni Lacson na umalis sa Senate Blue Ribbon Committee at tinigil din ni Tuta Soto dahil nga itong si Manong Chavit ay interesadong dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee. Baka ang mangyayari magiging surprise witness si Manong Chavit ni Senador Marcolita. Kagaya nung ginawa ni Senador Marcolita na binulaga ni Senador Marcolita si Tuta Soto at si Panfilo Lacson na biglang naglabas si Marcolita ng isang ex-marine na si Orly Gutisa ng daming pasabog at kalagkad talaga ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico at malapit na talaga sa Malacanang, sa pintuan ng Malacanang dahil nabanggit na yung Aguado residence, di ba? Aguado ba yun? Aguada. Basta ganun. Nandoon na mga 5 minutos lang daw yan walking distance lang. Palacio de Polvoro na. Baka mabulaga muli sila ni Senador Marcolita kaya siguro tinigil kasi naghayag na po si Manong Chavit na dadalo dyan. Patay tayo dyan. Sir, gaano kahalaga na unang investigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng Presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang Presidente Correct. na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan kung hindi tayo tuturo sa kanila. Doon muna ako sa sinabi ni Manong Chavit na unahin mo yung lugar nyo, Bongbong, para magkaroon ka ng kredibilidad. Na mag-imbestiga ka, magtuturo ka sa mga kurakot. Tama ho talaga yun. Yun ang dapat gawin mo. Kung gusto mong paniwalaan ka ng taong bayan, meron kang sariling probinsya at nandun yung anak mo, kongresista, mga kamag-anak, unahin nyo doon. Kasi nga, meron ding mga flood control projects. Hindi nga pwedeng gawin yan ni Bongbong Marcos at ng ICI. Kaya nga nagawa sila ng International Criminal Court, independent commission na yan para pagtakpan nga ang baho ng pamilyang Marcos, Romualdez at Sandro. Yan ang purpose niyan. Kaya hindi ho talaga po pwedeng mangyari. Kaya ang pwede lang gawin ho ng taong bayan, gayahin ho siguro ninyo yung ginagawa ni Manong Chavit na sila nang nag-imbestiga. Ayaw mag-imbestiga ng ICI doon sa Ilocos Norte. Meron namang capacity at resources itong si Manong Chavit na mag-imbestiga diyan sa baluarte ng pamilyang Marcos. Yan ang gumawa. O yung iba diyan, sabi ni Manong Chavit, be brave. Kailangan lumabas kayo. Magsalita ho kayo. Pero sino? Ang alam natin matatapang ngayon, Sandro, Chavit Singson at itong si Kiko Barsaga. Sandro Marcos duwag yan, award. Charis! Tigil mo na yan. This is the future of our children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan. Ito na. O yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang po rally natin. At susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis. Payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na dun sa Malacanang natin safety position yung president? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan itong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Correct. Sino nagbigay? Yung mga nasa Congress. Kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang Presidente. So si Presidente naman, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leader, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang Presidente dahil umang responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang, recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin
ang ating mga kabataan. Suportahan po natin sila dahil kinabukasan po nila ito. Alam niyo po yung panawagan ni Manong Chavit Singson na mag-rally, talagang pwede naman yan sa isang demokrasyang bansa. Agaya po tayo kasi free country tayo eh. Hindi po pwedeng pigilan tayo. Sa kung ano man ang ating hakbang, yung expression natin na nadismaya na tayo sa gobyernong ito, sabi nga ni Manong Chavit, wala na tayong pag-asa, wala nang patutunguhan ang gobyernong ito, kawawa ang kinabukasan ng mga kabataan. Depende na lang siguro sa mga Pilipino kung naniniwala ka sa sinasabi ni Manong Chavit Singson. Pero inciting to sedition, malabong-malabo yun. Kasi nga, demokrasyang bansa tayo, malaya po tayo dito, may freedom of expression po tayo. Siguro yung sinasabi ng Malacanang na inciting to sedition, mga pananakot lamang yan. Magaya yung ginawa nila sa isang vlogger na kinasuhan ng inciting to sedition, na mali naman yung kanilang interpretasyon. Kailan ba nagiging inciting to sedition na naghayag ka lang ng damdamin mo na wala kang intensyon na kung anong mangyayari sa isang tao? Nakiusap ka nga eh. Bongbong Marcos resign. Siguro, tinatakot lang nila si Manong Chavit na kaso ng inciting to sedition, pero hanggang ngayon, wala namang kaso si Manong Chavit ng inciting to sedition. Tama ho ba? Ilang bisis na sinabi yan ni Manong Chavit? Ilang media interview na ba ang ginawa ni Manong Chavit sa kanyang social media? Ngayon naman, ito na naman, nanawagan na naman siya ng rally sa mga kabataan, nag-uudyok na lumabas kayo. Nakiusap pa nga sa mga militar, di ba? Anong pakiusap ni Manong Chavit noon sa mga militar? Tandaan ninyo, ang inyong tungkulin is to serve and protect the Filipino people. Mga citizen ng Republic of the Philippines, walang nakalagay na protektahan ninyo ang Pangulo. So ngayon, ito na naman ang kanyang sabi. Hayaan nyo, mga kapulisan, mga militar. Kung ayaw ninyong lumabas na mag-rally sa kalsada, hayaan nyo po ang inyong mga anak na lumabas, mga kabataan na mag-rally. Kasi nga, oo nga naman, sa ibang bansa, nagawa naman yan eh. Sa Nepal, Indonesia, Madagascar nga ngayon, pinakabago. Yan po ang tinatawag na freedom of expression. Malaya po yan, malaya po tayo. Siyempre nananakot kasi alam nila na pag lumaki po yung mga panawagang ito, maulit muli ang history at panigurado, laglag na naman sa inodoro itong si Bongbong. Tuloy natin, Manong Chavit. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo sa standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo pakita ko. Okay, sir. Ito na. Dito sa Ito na. Kapit tayo. Ipapakita po dito ni Manong Chavit yung proyekto diyan sa Vintar, Ilocos Norte na substandard. So ito may tuturing ghost projects kasi nga walang tapos at hindi mapakinabangan. O ito, isa lang daw ito ha, isa pa lang ito. So ibig sabihin marami pa pong mga ghost projects na natuklasan ang team ni Manong Chavit kasi nagpadala siya ng team sa Ilocos Norte. Ito, panoorin natin. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, nagkahabol sila ng project ngayon, sila overtime. Napakita mo yung araw. Ito po, ang mga project sa Ilocos. Putya, no, naghahabol. Baka siguro tapusin mo na nila yan, Manong Chavit, no? Tapusin nila yung mga ghost projects na yan. Tapos saka pupunta yung ICI, anak ng kamuti talaga naman. Para gago na talaga mga Pilipino maniwala dito. Sabi na walang ghost projects eh. O buti, at least ito, may mga video na talaga. Ano yun? Ilocos Norte. Yan po, flood control nila. Yan, wala kayo makita. Parang multo, wala kayo makita na project sa Vintar. Ito, sa Vintar, Ilocos Norte. Anong nakita mo dyan? Putya, tubig, ghost. Ano na? Tuloy oh. Parparuro, sir. Parparuro, Vintar. Parparuro, Vintar. Anak ng kamote. Saan yung flood control dyan? Patay ka diha, Sandro. Parparuro, Vintar. Ayan, Ilocos Norte. Sarap po ito. Marami po akong iba. Pagkapon sila, repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung mga substandard? Yun, ghost projects talaga. No? So ito naman ngayon, substandards. Meron pala pero isang dangka lang. Ina mo yung gilid, yung digi, yung isang dangka lang yata. Huli ka dito, Sandro. O paano na yan? Ito yung reason. Kaya nilaktawan yung Ilocos Norte dahil nga may mga multo. So ito ay isa lang sa mga multo na proyekto ng pamilyang Marcos dyan sa Ilocos Norte na pinagtatakpan nila. Kung ako naman taga Bulacan, mag-insist din ako, no? Kung akong resista sa Bulacan, kinakasuhan ho ninyo. Tingnan rin ho ninyo yung mga kontraktor, tingnan rin ho ninyo sa Ilocos. Tingnan mo, hindi po ito napakita sa ICI. Hindi po ito napakita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay Chavit Singson lang po ito napakita. Ito yung gustong pagtakpan ng ICI, Tuta Suto, at ni Animal na Panpilo Lacson. Dahil talagang tibag sila dito, sinadya ho talaga nila na laktawan, kaya na-question ni Senador Marcolita, bakit mo nilaktawan? Yung kay Diskaya affidavit na meron yung Ilocos Norte. Bakit hindi mo binasa? Sinadya mo ba ito? Inutusan ka ba? Baka inutusan nga ni Bunyeng at ni Tuta Soto at ni Panpilo Lacson na huwag mong basahin yan. Madali kami dyan.
Yari si Bongbong dito, yari si Sandro, yari ang pamilyang Marcos, yari kaming lahat ng mga buhaya, anak ng kagwang kayo. Kaya buti na lang, mayroong isang Chavit Singson na matapang, mayaman, may mga resources, na ipinakita ho ito. Paano na lang kung wala si Chavit Singson? Hindi malaman ng sambayanang Pilipino na may ghost projects. Itong si Sandro Marcos, itong pamilyang Marcos na pinagtatakpan ng mga senador ni Tuta Soto, Panfilo Lacson at ng ICI. May gulay. Tuloy man ang Chavit. Pero hindi na mahapon. Dahil may pawala. Grabe, wala. Di ba, parang pang mga pictures yan. Ayan, flood control mo, Sandro. Hindi pala. Anong lasing flood control yan? Ay, nasa na yung mga kongresista? Si Ortiga, sino ba yun? Abante. Yung mga nasabi may ghost project si Kung Pulong Duterte. Putsang ina, si Kung Pulong binato ng ghost projects. May naipakitang mga flood control. Wala palang ghost projects. Ito ngayon, ano masasabi ninyo dito? Kay Sandro Marcos na ipinakita ni Manong Chavit na ghost projects na proyekto, anak ng kagang naman, Ghost projects yan? Puro mga graba lang, puta, gumawa man sana kayo kahit mga kalahating kilometro man siguro na ghost projects. Kung kaunti sana ba? Putang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya sabi nga ni Manong Chavit, matindi na talaga ngayon. Dahil ghost projects na. Noon daw ay kickbacks lang ng mga 10 to 15%. Pero ngayon talagang ghost na ang oso, anak ng kagwang ka Marcos. Tuloy, Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Parang di ba kasi substandard? Jesus ko, Ginoo. Walang flood control. Anong klase yan? Flood control ba yan? O bahay ng mga limasag? Utangin na, proyekto ng mga budlat. Proyekto ng mga nakangiwi ang pangaw. Proyekto ng hindi natutulog. Diyos ko, Ginoo. Di ba kayo nahiya dyan? Mga taga Ilocos Norte, ano kayo ngayon? Kayong mga taga Ilocos Norte, yung makapagsabi nito lahat, makapagtestimonya, mantakin nyo. Ito may flood control, tatahimik kayo. Sus ko, ginumawa kayo sa bayan. Kayo po mismo sumigaw dyan. Sa lahat ng mga probinsya na may ghost projects, na may kinalaman ng Marcos, magsalita kayo. O ito na ho. Animal na flood control. Pero may punto yan, sir. May punto yan. Bayad na. Bayad na. Bayad na. Flood control nila. Bayad na, pero multo pa rin. Anak ng kagang, Hirap na mga bubonista dito magdepensa, So, hindi lang po kakayo ang Diyos ko. ICI. Kung tayo ron, makita nyo. Pero kasi makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. Huwag naman natin gawing gago lahat ang mga Pilipino. Ang problema kasi, nagpakatanga ang mga Pilipino. Kayo dyan sa Ilocos Norte, magsalita kayo dyan. Isalba nyo ang bansang ito laban sa mga demonyong namumuno sa atin. Sinerch ko po yung Vintar, Ilocos, Ilocos Norte. Talagang sa distrito po yan ni Sandro Marcos. Tingnan mo, Yung Vintar kasi, sako po yan ng... Saan ba yun? Ito, teka lang, hindi ko nagawa. Ito, sinerch ko po yung Vintar. Talagang part po siya ng Ilocos Norte. Sa mga hindi taga Ilocos, ayan una muna si Sandro ay representative ng 1st District. Yan Ilocos Norte ha. Sa mga hindi nakakaalam na 1st District representative si Sandro, ito po yung patunay. Ngayon yung sinasabi ni Manong Chavit na Vintar, ito po yun. Ayan po yung Vintar Ilocos Norte, 1st District po yan ng Ilocos. Animal kayo. Bistado ang mga hinayupak. At least alam ho ninyo na totoo, legit. Yung flood control na yan ay sakop ng pamilyang Marcos, 1st District Vintar, at ang representative dyan ay si Sandro. So ngayon, sabi ni Manong Chavit, anong gagawin natin dyan? Manong Chavit, ikulong na ang mga animal. Tuloy. So ngayon, ano kayang ribat ng mga bubunistang tanganista at PCO dito? At ni Claire Castro, sasabihin na naman fake news. May ebidensya niya, may video, may mga picture, anak ng kagwang. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So pero sa akin, hindi talaga mag-resign si Bongbong. Kahit ito, maraming nang isiniwalat, Ito magiging information dissemination, Alam natin na mayroon palang ghost projects, kaya pala hindi inimbestigahan dahil sa ghost projects nandiyan. Kung nakita mo may gumagawa, hinahabol na matapos para papuntahan ng ICI, pero malabo na, hindi na kaya nilang habulin yan. Wala na, ongoing na yung investigasyon. Siguro, nabulilyaso sila, puta, sabi siguro ni Bongbong, puta, pa may ghost project ka, nak? Wala, binili ng pulburon, tay. Anak ng kagwang. Paano to? Anong gagawin natin? Kaya ang gagawin na lang talaga, resign. Yun na lang. Mag-resign na lang. Kasi para maiwasan muli yung history, kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na may presidenteng pinatalsik. Si Irap, nag-resign yun, Nag-resign si Irap. Habang ongoing yung impeachment, nag-resign si Irap kasi dumagsa na yung tao. Sa EDSA, ayaw na ni Irap na magkaroon pa ng people power. So ito kay senior naman talaga nasipa, mga tao, people power talaga sa kalsada. So ngayon, pag ayaw mag-resign ni Bongbong,
mukhang magka-people power muli nito, itong sitwasyon na to. Tuloy, Manong. Maawa ang ating presidente, sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Correct. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason ganito, sir, na You have to go, Mr. President. Dapat ito, tapon muli natin sa Paway, huwag na sa Hawaii. Putang na, sa totoo lang, kung meron lang delikadesa si Bongbong Marcos, kung mahiya ba, no? Wala na, ibang tao yan, nagre-resign na. Pero ito, medyo makapal-kapal talaga ang mukha ni Bongbong. Para bang nagugas kamay lagi siya, feeling niya hindi siya kurakot. Wala siyang kinalaman, anak ng kamote, wala kang kinalaman, pinsan mo. Wala kang kinalaman. Ano lang tayo dito, ginagago nga, sabi ni Manong Chavit, ginagago lang ang taong bayan dito. Pinaikot ng pinaikot, ang mga Pilipino nagpagago naman, mantakin mo. Maraming nagiging tanga ngayon. Naniniwala pa rin kay Bongbong Marcos. So ito na, kababayan na yung nagsabi dyan eh. Ayaw pa-investigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita nyo yung ebidensya sa Philippine sir. Isa pa lang. Isa pa lang yun. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Patay kayo dyan. Isa pa lang lahat. Isa pa lang. No? Isa pa lang. Yan yung hawak ni Manong Chavit. Isa pa lang. So marami pang kasunod. Patay kang iwim. Bukas Manong Chavit, ilabas mo, araw-arawin mo. Hanggat sa hindi pa mag-resign si Bongbong, araw-arawin mo. Sampalin mo ng mga ebidensya yan, mga hinayupak. Marami po. may knowledge na po ba tayo kung sino ilan yung magkano amount ng contract and sino yung contractor? Baka may iskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So 31 billion, paano nagkaroon si Diskaya ng, ginamit lang siya. Binigyan ng pondo, tapos namorsyento sila. At sino mga gumawa, yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Ako nga, may mga testigo na. Yung mga public roads and highways mismo. Na tiga-korekta, diadala kay speaker at saka si Saldi ko. Saan naman diadala si Saldi ko? Imposible naman siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung walang powerful na nag-approve. Correct. kung baka sir, sinasabi nyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Oo. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaya Bongbong Marcos na siya presidente. Kumbaga sa bahay, siya ang padre ng pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ang sinasabi nila na iba ang utak nito. Gusto ko yung word na supreme sacrifice. Mukhang hindi kayang gawin ni Bongbong yan, Manong Chavit. Naghihintay lang yan na may kakaladkan sa kanya. Pero yung supreme sacrifice, wala yan. Kakapal ng mga mukha na. Mga manhid na nga. Manhid na yung pamilyang Marcos. Wala nang pakiramdam. Insensitive. Wala silang pakialam sa damdamin ng bawat Pilipino. Basta kami presidente. Basta kami ang may control ng Pilipinas. Kasi kung may pakialam pa, hindi dapat. Matagal na yan nag-resign. Puta, sandamakmak na korupsyon. 1.2 trillion sa flood control pa lang yan. Maraming korupsyon. Hindi pa nalalantad yung iba. Kung si former President Duterte, hindi ho yan, hindi nila pinakulong sa dahig. Putya. Siguro wala na. Matagal na binunyag ni Tatay Digong lahat ng kababalaghan nila. Sa Baykam pa lang, di ba? Galing sa Baykam yan. Bunilulyaso ni Tatay Digong. Pero malas nila. Merong mga Pilipino ngayon na malakas ang loob na kinukontrat, kinakalaban si Bongbong. Ayan Chavit Singson. Kababayan pa ho nila. Ganong katindi. Alam niyo ho ba? Mabigat itong mga hawak na ebidensya ni Manong Chavit kasi nga, ito ay may video, ito ay pinuntahan talaga ng team niya, tsaka hindi yan maglalabas si Manong Chavit ng mga dokumento ebidensya kung hindi totoo. Yan ang patunay na itong si Manong Chavit, dismayado na kay Bongbong. Galit na ho ito. Kasi bakit siya mag-i-effort? Napuntahan pa itong lugar na to, Vintar, Ilocos Norte, na distrito ni Sandro Marcos. Ang nakita, ayan, mga ghost projects, tapos merong naggagawa, inahabol daw nila. Baka abutan pa ng ICI. Hinuhuli nga eh. Kasi ang challenge dito, hamon dito ni Manong Chavit Singson, mabigat na hamon ito kay Bongbong Marcos Para paniwalaan ka ng taong bayan sa inyong ginagawa dyan na pag-imbestiga sa mga kurakot di umano, nagugas kamay ka, imbestigahan mo ang inyong lugar, Ilocos Norte, unahin nyo. Kaso hindi nga inuuna pag-repair ngayon, gumagawa ng proyekto. Kamalas nila, inunahan na sila ni Manong Chavit sa pag-imbestiga. Kaya tama lang din Manong Chavit na hindi pa inimbestigahan kasi pag inimbestigahan Manong Chavit, baka takpan nilang katotohanan. Tapos ipapagawa at hindi sa publiko yung investigasyon. Tuloy natin si Manong Chavit kunti. Sir, sa mga interview nyo, sinasabi nyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Sir, anong tingin nyo, sir? May ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Ang gagamit. Kapag anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon.
Manong, they are just using. Gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President. Dahil May dinaya gulay. lang. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressman, mayors. Hindi si exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice President lang gusto. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa Vice President, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, Presidente muna, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. Inday Sara. At committed na kami lahat, mayors, ako, and all the mayors are committed kay Inday Sara. Mag-file tayo for President muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang Vice President candidate, protected ka na. Palakpakan na sila. Sabi, Talagang Manong Chavit, kinumbinsi mo pa? Dapat Manong Chavit, ang kinumbinsi mo si Inday Sara sana. Nanday, takbo ka presidente na. Ito si Ngiwin, pang busy lang yan. Anak ng kagwang. Pang ano nga lang yan pang CBO, pang barangay tanod nga lang yan si Ngiwin. Kasi nga, akala marami rin naman kasi nabudol. Hindi lang naman si Chavit, Inday Sara. Marami kasing naniniwala. Tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo sa, pag nagkamali ng isa, pinagbibigyan natin. At yung instinct natin, akala natin ay magbabago ba? Kasi nagkakamali, mantakin mo yung nangyari kay Bongbong Marcos, ay sa pamilyang Marcos. Hindi ba? Sinipa sila, pinipeople power sila. Sira yung pangalan nila. Hindi mo akalain na gagawin muli ni Bongbong ang katarantaduhan, mas malala pa sa ginawa ng kanyang ama. Ngayon, martial law ngayon, hindi lang siya nagdeklara ng martial law. Ito yung martial law na hindi dinideklara. Lahat ng mga kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Maraming ginagamit, talagang manggagamit itong pamilyang Marcos. Pero kung nagkataon, si Vice President Inday Sara na ang tinakbo dapat niya ay presidente, sure win si Inday Sara. Tapos si Bongbong ay vice presidente, alam ko talo si Bongbong. Para sa akin. Bakit? Tatalunin siya ng ibang mga vice, kasi ang vice maraming kalaban si Bongbong Marcos. Na posible hindi bubuto ang mga DDS kay Bongbong. Presidente lang ang iboto. Baka yung mahahanap pa ng ibang vice presidente. Yan lang nakikita ko. Sising-sisi si Manong Chavit. sabi ni BBM, thank you Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Hoy! Ako unang tumulong financially. So, the rest is... Hoy, BBM! Mga aeroplano ni Manong Chavit, ginamit mo pala. Anak ka ng kagwang, ang kapal ng mukha mo. Talaga, swapang talaga tong pamilyang ito. Aeroplano pa niya, ginagamit, Hindi ba nakalimutan niya? Hindi ba niya nakalimutan talaga. Hindi ba niya naisip yun? Naalala yung mga nangyayari? Na yung aeroplano sinasakyan niya, aeroplano ni Chavit Singson, animal, anak ng kagwang ka. Pero ngayon, anong aeroplano sinasakyan ni Bongbong? Aeroplano na Saldi ko at Tambaloslos, anak ng kamote. Kunyari lang yan si Bongbong, walang aeroplano. Meron nga aeroplano si Saldi, meron nga aeroplano si Romualdez, Tambaloslos. Malamang meron din mga aeroplano yan, si Sandro, pati si Bongbong Marcos at si Palaka, magpatalo kaya sila sa pinsan niya, anak ng kamote. Meron din yan. History. So, nakikiusap po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ikulong din ako, wala po ang magawa. Pero wag po tayong matakot, mga kababayan, dahil future ang ating mga anak at anak ng mga susunod na henerasyon. Pagpakawalan nyo ito, magiging masamang president. So, tulong-tulong po tayo. Marami pong suggestion sa Senate, but I will stick to my suggestion. Si Presidente ang managot nito dahil siya ang Presidente. Kung man responsibilidad niya ito, siya ang namumuno sa ating bansa. Alam niya lahat to. Kung di alam, anong kwento siya Presidente? Yun Walang kwenta. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, ang isa pa. Kaya daw balik po kayo kay President kasi hindi daw po kayo napagbigyan na... Yun din, binabato yan. Totoo yun, pero wala yun. Hindi ko inihintayan. We can survive. Totoo yun. Natural lang yun. Nag-recommend ako, ayaw, di okay lang. Antay ka, antay. Hanggang 3 taon, antay. Hanggang antay Marcos ako. Balik-balik talaga yung ganyan ni Manong Chavit. Antay. Ako nang antay. Ilang taon ako nag-antay, 3 taon kaya naging antay Marcos na ako. Binabato rin yan kay Manong Chavit na kaya si Manong Chavit nagaganito dahil hindi daw pinagbigyan. Pero pag tinignan mo naman, kahit hindi na, mayaman naman si Manong Chavit, talagang may hugot lang. Siguro nasaktan lang si Manong Chavit talaga sa ugali ni Bongbong Marcos na kinampanya niya noon, pinagamit ng aeroplano, kinumbinsi pa, siya pa nagkumbinsi na presidente ang i-file mo. Tapos ngayon kinakalimutan niya si Manong Chavit. Kumbaga yung hiling lang siguro ni Manong Chavit, appreciation na lang. Hindi naman, bigyan mo ako ng mga project, bigyan mo ako ng position. Siguro appreciation, i-appreciate mo na lang. Putang na, pinarampi ng aeroplano, anak ng kamuti, kinakalimutan mo yung tao. Natural lang yan. Kasalanan din nila. Sila, binartihan ako. Gagamitin ka lang. Totoo nga, ginamit na ako. Pero may ginawa ko sa inyo habang nag-resto. Palagi. Very promising couple. Very promising couple. Marami pa yung pero tatagal na tayo.
Sir, ano lang reaction ng mga sinasakupan niyo sa group? Anak ng kamote, ito yung masakit niyan. Oh, bago to. May mga pinangako umano na posisyon itong si Bongbong at si Lisa Marcos sa kanya. So sinong hindi masasaktan? Marami daw pinangako. Patay di. Sila rin yung gumawa ng sama ng loob ni Manong Chavit Singson, anak ng kagwang. Oh. Governors League, Mayor's League, Councilors League, dahil kayo yung isa sa nagpanalo kay Presidente Bongbong at ngayon ay nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ano lang yung reaction niyo? Unang-una, humingi ko ng paumantin sa mga Councilors League, especially Councilors League, Mayor's League, Governors League, at ang mga taong bayan na nakumpinsin. Pasensya na po at para ako nabudol tayo lahat. Nabudol talaga Manong Chavit, hindi lang parang talagang budol na budol. Maraming nabudol mga Pilipino, pati mga Duterte. Duterte talaga budol na budol. Grabe, no? Kung panawagan nyo na mag-speak out, especially yung mga kabataan sa future nila to, I think yung simbahan natin, merong organized na parang pandemya, mag-usap sila against corruption. Well, against corruption lang yan. Sino corruption? Hindi mo maubos yan. Hindi ka kailangan tanggalin mo yung power. Yung power mo na nagpro-protect ito, mga graft corruption. It's as simple as that. Okay. Hindi na kailangan tanggalin nyo lang. Mahirap magtanggal. Magaganda ang mga batas natin, pero implementasyon, walang kwenta po. Sir, sa Ang mga manilit na tao lang nakukulong. Tama ka Manong Chavit, marami kasi kagaya yung mga simbahan Katoliko, putang ina ay makapandaya sobra. Ikulong mga kurakot, sinong ikulong? Hindi nga nyo masigaw na si Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico ikulong, mga hunghang. Kaya si Saldico lumayas na. Ngayon naman ito si Martin Romualdez, lalayas din to. Nagsakit-sakitan ng gagi, oh. O ito si Romualdez, oh, inutusan yung ICI na i-postpone daw yung investigasyon muna laban sa kanya. Imbitasyon, kasi lalayas muna siya. Malapit na daw siya matigok. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Former House Speaker Martin Romualdez has requested a postponement of his scheduled hearing. The ICI, or Independent Commission for Infrastructure, confirms. The hearing, initially set for October 22, was delayed after Romualdez cited the need to undergo a medical procedure. The commission said it will release an advisory on the new hearing date once it has been finalized. Romualdez is one of the big names implicated in the ongoing flood control scandal investigation after contractors tagged him in the alleged kickbacks received by lawmakers. O, ito na mga kababayan ko, nagsakit-sakitan ng hinayupak. Malapit na yata ito matigok. Nangangayat na kasi siya dyan. Romualdez asked ICI to postpone the hearing due to medical procedure. Ano bang medical procedure? Operahan yung bitlog mo? Tatakas to. Para sa akin, hindi na to babalik ng Pilipinas. Gumagawa ng rason. Kaya yung ginawa ni Saldico. Ganun talaga, pag malapit na masakuti, malapit na mahuli, rumarason na, yan, nasakit-sakitan na. Mag-wheelchair na to. Dahil na gumawa kayo ng kababalagan sa taong bayan, tatakasan nyo. Wala na, dahan-dahan na po ito. Sana kung may sakit siya, matuluyan ka ng hinayupa ka. Alam mo, ako pakiramdam ko, ano yan, patakas na yan. Kunyari lang yan, may sakit, butan laki-laki ng tiyan yan, o buhayang-buhaya. Ano lang yan, kumbaga, palusot lang. Kasi pag mga medical reason, kasi pinapayagan yan. Eh. Tingnan mo si Saldico, di ba? So ngayon, saan ka magpa-check up? Pupunta to, hahabulin si Saldico. Lab! Kita tayo, Lab! Saan ka? Sa Roma? Sa Italia. Saan pang hinayupak na magtatago kayo? Makikita yan sila. Sama-sama silang mga buhaya. Malamang sa malamang ito ay magtatago na ho ito si Martin Romualdez. Kunyari lang sakit-sakitan yan. Alam na namin yan, basta mga kurakot sakit-sakitan, bakit? Coincidence lang ba ho ito na tinabla siya ng Department of Justice? Di ba umuugong na di umano ay siya ay gawing state witness? O sabi ng Department of Justice, hindi. Wala kaming sinabing ganun. Hindi namin gagawing state witness itong si Martin Romualdez. Tinanggi nila na mayroong ganung issue. So isa lang ang ibig sabihin nito. Baka sa isip-isip ni Martin Romualdez, walang hiya, mukhang tatablahin na ako ni Insan Ngiwim. Di ba? Kagahapon lang naman. Sinabi, na-content ka natin kaninang umaga. Sinabi kagahapon ng Department of Justice. Hindi yan, wala kaming sinabi na gawin siyang state witness. Kasi nga, pinuputak din ng mga ng batikos, kinikriticize sa social media, lahat. Binabash sila na yung mastermind daw gawing state witness. Lalo na si Ma'am Rowena Guanzon, maraming pumalag na mga eksperto, mga professional, mga lawyers, mga politician, lalo na PDP, na gawing state witness itong si Martin Romualdez. So ngayon, ito yung balita na. Romualdez humingi ng postponement para sa hearing ng ICI dahil sa medical procedure. Saan ka magpagamot? Punta sa PGH ka, pumila ka, anak ng kagwang ka. Baka magpagamot ito sa Singapore. Magpagamot sa Switzerland. Malamang sa Switzerland kasi nandun na yung mga offshore accounts. Para sa akin, patakas na po itong si Martin Romualdez. Pagbigyan po ito na makaalis ng bansa, sure na sure tayo dyan, hindi na yan babalik ng Pilipinas. At baka nga, yung mga kayamanan ni Martin Romualdez, kasi hindi naman yung na-freeze ang account niya ni Martin Romualdez, nailipat na sa mga offshore accounts na tapos na. Kung baga, ang mangyayari, huli na ang lahat. Kaya tama yung sinabi ni Chavit noon, Chavit Singson, na wala to, iiwanan lang ang Pilipinas, tatakasan lang tayo. So yung kanilang mga ninanakaw, dala-dala na ho nila. So baka yung mga mansion, bininta na rin. Mga private jet, bininta na rin. So ano nang matira para sa mga Pilipino? Pipikatan tayo ng mga buhaya. Lalayas na ito si Martin. Nagsakit-sakitan lang ho ito. Sana matuluyan kang inayupak ang buhaya ka.
malaki po ang problema ngayon ng pamilyang Marcos, gobyernong Marcos, dahil sa mga isiniwalat ni Manong Chavit na ghost projects ng pamilya nila diyan sa Ilocos Norte. O tayo, kumusta na ang taong bayan? Okay pa ba tayo? Good luck na lang ho. Bisdak Pilipinas. God first.